Ilang sandali bago ang mga pangyayaring iyon. Sa royal capital ng Human Kingdom. Sa loob ng isang marangyang silid sa palasyo, isang maharlikang babae ang nakatayong kalmado sa pagitan ng kanyang dalawang maid. Tahimik niyang sinulyapan ang mga ito bago nagtanong. Nagtagumpay ang hypnosis, tama? Magalang na tumango ang isa sa mga maid habang may banayad ng ngiti sa kanyang labi. Opo, naging matagumpay ito nang walang anumang problema. Nakatayo ang maid na may salamin, tuluyang natulala. Blanko ang kanyang mga mata at wala man lang kahit kaunting reaksyon. Napangiti ng maliwanag ang prinsesa bago lumingon sa isa pa niyang maid. Yumi, salamat. Matagumpay mong nagamit ang SR hypnosis card sa kanya. Masiglang ngumiti si Yumi at mabilis na ikan-away ang kanyang mga kamay. Nako, huwag na po kayong magpasalamat. Masaya po akong sundin ang inyong utos, princess. Napaisip ang prinsesa at marahang itinapat ang isang daliri sa kanyang baba. Ang senior hypnosis ay hindi gaanong epektibo laban sa mga high-level na target. Pero kapag nagtagumpay ito, maaari mong kontrolin ang target ayon sa gusto mo. At makuha ang anumang impormasyong nasa isip niya. Napabuntong hininga ang prinsesa habang pinagmamasdan ang kanyang na-hypnotize na aide. Una sa lahat, kailangan kong patunayan ang pagiging inosente ni Nono. Ang pinakamalapit kong aide. Kahit kinakailangan ito, hindi ko pa rin ito gustong gawin. Unti-unting naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang may mas malaking plano na pumapasok sa kanyang isip. Para mabago ang Human Kingdom. At mapalaya ito sa kasalukuyan nitong kalagayan. Kailangan kong makipagtulungan kay Lord Light. At sa mga kasama niya. Upang may katuparan ng aming plano. Tahimik niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Patalsikin sa trono ang aking ama. Ang kasalukuyang hari ng Human Kingdom. At sa susunod na summit, nagaganapin sa Principality of the Nine. Ako ang uupo sa trono. Bilang bagong pinuno ng Human Kingdom. Tahimik na tumingin ang prinsesa sa malawak na bakuran ng palasyo habang patuloy na umiikot ang kanyang mga plano sa isip. Kung gagamitin ko ang lakas militar ni Lord Light, maaaring madali para sa akin ang maging reyna ng Human Kingdom. Ngunit hindi iyon sapat para mapasunod ang mga magiging vassal ko sa mga reformang nais kong ipatupad. Unti-unting bumigat ang kanyang ekspresyon habang may mas mapanganib na bagay na sumagi sa kanyang isip. At kung hindi ko maaalis ang mga espiya na nakapasok na sa loob ng kaharian, maaari akong mapaslang anumang oras. Hindi ko mapapatakbo ang bansa sa ganoong sitwasyon. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamay. Kailangan ko munang tukuyin at alisin ang lahat ng espiya. Palalawakan ko ang bilang ng mga taong mapagkakatiwalaan ko. At saka ko isasagawa ang buong plano. Pagkatapos ay lumingon siya pabalik sa kanyang mga maid, ibinabalik ang focus sa agarang dapat gawin. Magsisimula ako sa pagpapatunay sa pagiging inosente ni Nono. Ang taong pinakakatiwalaan ko sa lahat. Inangat niya ang kanyang boses at hinarap si Yumi. Yumi, pamwesto ka sa labas ng pinto. Bantayan mo kung may darating na bisita. Tinapos ng prinsesa ang pagbibigay ng kanyang mga utos. Kapag may nagtangkang pumasok, bigyan mo agad ako ng senyales. At subukan mo silang pigilan kahit sandali. Magalang na yumuko si Yumi, may masiglang ngiti sa kanyang mukha. Opo, Your Highness. Pagkalabas ni Yumi ng silid at pagpwesto sa labas bilang bantay, tahimik siyang sinundan ng tingin ng prinsesa. Unti-unting naging mabigat ang kanyang ekspresyon. Kamukang kamukha talaga siya ni Yumi. Hindi lang sa itsura, kundi pati sa mga kilos. Sa paraan ng pagsasalita. At maging sa bawat galaw niya. Halos mapaniwala na akong ang totoong Yumi ang nasa harapan ko. Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin kay Nono na nananatiling nakatulala sa ilalim ng hypnosis. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa buong kastilyong ito, ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko ngayon ay ang shadow double ni Yumi. Nakakatawang isipin kung gaano yun ka-ironiko. Tumingin ang prinsesa kay Nono at bahagyang lumambat ang kanyang ekspresyon. Mula pa noong bata ako, lagi na siyang nasa tabi ko. Para ko na siyang tunay na ate. Kaya imposibleng maging espiya siya ng ibang bansa. Sandali siyang tumigil. Pero, mas mabuti nang makasiguro. Lumapit siya kay Nono at ngumiti ng banayad. Nono, may itatanong ako sa'yo. Gusto kong sagutin mo ako ng tapat, okay? Walang emosyon ang mukha ni Nono. Patag at walang buhay ang kanyang boses. Nauunawaan ko. Huminga ng malalim ang prinsesa bago itanong ang pinakamahalagang tanong. No, hindi ka espiya ng ibang bansa. Tama ba? Wala pang isang segundo ang lumipas. Agad na sumagot si Nono, walang anumang emosyon sa kanyang tinig. Hindi. Napabuntong hininga ang prinsesa, akala'y napatunayan na niya ang pagiging inosente ni Nono. Bahagya pa siyang ngumiti at walang pag-aalangang ikinumpas ang kanyang kamay. Alam ko na nga ba? Mula pa noong bata ako.
Lagi na kitang kasama. Kung isa kang espiya. Matagal ko na sanang napansin yon. Bigla siyang natigilan. Parang may kidlat na tumama sa kanyang isip. Ha? Namutla ang kanyang mukha habang unti-unting lumaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla. Nauutal siyang muling nagtanong, halos hindi makapaniwala sa narinig. No. Hindi ka espiya ng ibang bansa. Tama ba? Walang anumang emosyon sa mukha ni Nono. Nakatitig lang siya sa harapan, hindi man lang kumukurap. Pagkatapos ay binigkas niya ang isang pangungusap na tuluyang sumire sa lahat ng inaasahan ng prinsesa. Hindi. Isa akong espiya ng Demon King Nation. Parang huminto ang oras. Nanlaki ang mga mata ng prinsesa at tuluyan siyang natigilan sa kinatatayuan niya. Sa labas ng silid, narinig ni Yumi ang malakas na pagbagsak mula sa loob. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang binuksan ang pinto at nagmamadaling pumasok. Pagpasok niya, bumungad ang prinsesa na nakaluhod sa sahig, tuluyang nawala ng lakas. Your Highness, ano pong nangyari? Ayos lang po ba kayo? Nanatiling nakatitig ang prinsesa sa walang emosyon na mukha ni Nono. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit niyang itinatanggi ang narinig. Hindi. Imposible. Hindi ito maaaring totoo. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin habang halos pabulong niyang binigkas ang pangalan nito. No. Pilit na kumalma ang prinsesa bago marahang tumingin kay Yumi. Salamat, Yumi. Nakapagpakalma na ako. Bumalik ka na muna sa pwesto mo. At bantayan mo ulit ang pinto. Magalang na yumuko si Yumi. Yes, Your Highness. Muling sumara ang pinto. Sa isang iglap, binalot ng mabigat na katahimikan ang buong silid. Tahimik na umupo ang prinsesa sa tapat ni Nono, hindi inaalis ang matalim niyang tingin dito. Huminga siya ng malalim at pinatatag ang kanyang loob. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang yumuko pasulong. No, may isa pa akong itatanong sa'yo. Sagutin mo ako ng buong katapatan. Bahagyang nanigas ang kanyang ekspresyon habang binibigkas ang pinakamahalagang tanong. Totoo bang isa kang espiya ng Demon King Nation? Sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan sa boses ni Nono. Nanatili itong patag at walang emosyon. Opo, sa loob ng maraming henerasyon. Ang aming pamilya ay sumusunod sa mga utos ng Demon King Nation. Inatasan kaming pumasok sa Human Kingdom. Bilang mga espiya, parang may matinding dagok na tumama sa dibdib ng prinsesa. Hindi niya napigil ang mapangiwi habang unti-unting nadudurog ang kanyang puso. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Halos manginig ang kanyang boses habang pilit niyang itinatanong ang kinatatakutan niyang marinig. No. Kaya ka ba nanatili sa tabi ko? Para lamang. Bantayan at obserbahan ako. Kumikislap ang mga mata ni Nono sa likod ng kanyang salamin habang walang emosyon niyang ibinunyag ang tunay niyang misyon. Kung ang inyong labis na pagiging makatarungan ay magtutulak sa inyo na gumawa ng isang bagay na makapipinsala sa Demon King Nation, ang utos sa akin ay paslangin kayo. Parang huminto ang paghinga ng prinsesa. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit niyang inilabas ang mga salita. Paano mo nagawa iyon? Nanatiling walang emosyon si Nono habang ipinagpapatuloy ang katotohanan. Kung hindi ko susundin ang utos, o mabaygo akong isakatuparan ito, papatayin ng buong pamilya ko. Kasama na ako. Mariing ipinatong ng prinsesa ang kanyang mga kamay sa dibdib, pilit nilulunok ang sakit habang ipinagpapatuloy ang pagtatanong. May iba pa bang mga espiya bukod sa'yo? Kung may alam ka, sabihin mo sa akin. Walang anumang emosyon sa mukha ni Nono habang direkta siyang sumagot. May mga espiya ng Demon King Nation na nagtatago sa hanay ng mga maid at mga manservant. At mayroon ding nakapasok sa matataas na posisyon ng pamahalaan. Nanlaki ang mga mata ng prinsesa. Unti-unti niyang napagtanto kung gaano nakalalim ang pagpasok ng mga espiya sa loob mismo ng kaharian. Ngunit hindi pa roon nagtapos si Nono. May alam din akong mga pinaghihinalaang espiya mula sa iba pang mga lahi. Sandali siyang tumigil bago muling nagsalita sa parehong malamig na tono. Ngunit, wala akong sapat na katibayan upang masabing na tunay nga silang mga espiya. Napatras ang prinsesa, mabilis na tinakpan ng kanyang bibig habang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi ako makapaniwala na ganoon na pala kalalim ang pagpasok ng mga espiya ng ibang bansa sa loob mismo ng ating kaharian. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Tuluyan nang nabasag ang kanyang kalmadong anyo. Inihanda ko na ang sarili ko sa posibilidad na may mga espiya rito. Pero, hindi ko inakalang ganito pala kalala. Muli niyang itinoon ang tingin kay Nono. Halos mabasag ang kanyang boses habang pilit niyang hinahanap ang sagot. Bakit? Bakit ka nagsisilbi sa ibang bansa? Bahagyang nanginig ang kanyang mga labi. Hindi mo ba mahal ang sarili mong kaharian?
Sunod-sunod na bumalik sa isip ng prinsesa ang mga alaala ng kanilang pagkabata. Ang mga panahong magkasama silang lumaki. Magkasabay na tumatawa, naglalaro, at dumaraan sa bawat araw na tila tunay na magkapatid. Si Nono, ang maid na itinuring niyang parang sariling ate. Hindi na napigilan ng prinsesa ang kanyang emosyon. Luha ang tuluyang bumuho sa kanyang mga mata habang dinudurog ng sakit ang kanyang puso. No. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iyak, nanatiling walang reaksyon si Nono. Tahimik lang siyang nakaupo sa ilalim ng hypnosis. Nakatitig sa kawalan, walang emosyon. At tila ni Katiting naawa ay hindi man lang naantig sa matinding dalamhati ng prinsesa. Mariing ikinuyom ng prinsesa ang kanyang mga kamao. Pilit niyang pinigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang unti-unting napapalitan ng matibay na determinasyon ang kanyang dalamhati. Tatapusin ko ang lahat ng pagdurusang ito. Sa oras na ako na ang mamuno sa kahariang ito. Bigla, isang malakas na kalabog ang bumisag sa mabigat na katahimikan ng silid. Naputol ang kanyang iniisip, kahit na, dahan-daang tumayo ang prinsesa. Mariin niyang tinitigan si Nono, ang taong minsan niyang itinuring na parang sariling kapatid. Nag-aalab ang kanyang mga mata sa matinding determinasyon. No. Huminga siya ng malalim bago mariing binigkas ang kanyang panata. Kahit pa, ako mismo ang mapilitang pumatay sa'yo. Tatapusin ko ang lahat ng ito. Muling bumalat ang nakabibinging katahimikan sa buong silid. Nanatiling walang emosyon si Nono. Hindi man lang siya kumurap habang tahimik na nakatitig sa prinsesa at ang bigat ng panatang iyon ay tila nanatiling nakabitin sa pagitan nilang dalawa. Tahimik na naglakad ang prinsesa sa loob ng kanyang silid. Nakapatong ang isang kamay sa kanyang lobby habang malalim siyang nag-iisip. Kulang ako sa mapagkakatiwalaang tao. Unti-unting naningkit ang kanyang mga mata habang lalong tumitindi ang kanyang pag-aalinlangan. Maging si Nono, na matagal kong nakasama, at itinuring kong parang sariling ate. Isa palang espiya, hindi na ako maaaring basta-basta magtiwala. Inuman, tahimik siyang naupo sa harap ng vanity mirror. Marahan niyang binuksan ang maliit na kahon ng kanyang mga alahas habang patuloy na iniisip ang susunod niyang hakbang. Pero, kung ang tanging mapagkakatiwalaan ko lang, ay ang shadow double ni Yumi. Hindi ko kailanman matutuntun ang lahat ng mga espiya na nagtatago sa loob ng kaharian. Mahigpit na hinawakan ng prinsesa ang SR card, telepathy habang tahimik itong pinagmamasdan. Sa sitwasyong ito, ang paghingi ng tulong kay Lord Light, ang tamang desisyon. Ilang araw ang lumipas. Sa loob ng pribadong reception room ng prinsesa, isang payapang tea gathering ang naghihintay. Magkaharap na nakaupo ang prinsesa at si Light habang magalang niyang sinalubong ang bisita. May banayad ng ngiti sa kanyang lobby habang bahagya siyang yumuko. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras upang makipagkita sa akin ngayon. Agad namang umiling si Light, may magaan at taos-pusong ngiti sa kanyang mukha. Huwag na po kayong magpasalamat. Iniligtas ninyo ang buhay ni Yumi, Your Highness. Kaya anumang oras, lagi akong handang makipagkita at makipag-usap sa inyo. Ibinaba ng prinsesa ang kanyang tingin sa kanyang kondongan bago dahan-dahan siyang nagsalita. Sa totoo lang, may mabigat akong problema, bukod sa kopya ni Yumi, na nagmula sa card na ibinigay ninyo sa akin, Lord Light. Wala na akong ibang taong lubos kong mapagkakatiwalaan. Mahigpit niyang hinawakan ng kwintas na nakasabit sa kanyang leeg habang taimtim na ipinagpatuloy ang kanyang pakiusap. Ngunit, hindi sapat ang iisang tao para magawa ang lahat. Napakatagal ng paghahanap ko sa mga espiya. Kaya, kahit alam kong napakalaking pabor ang hihilingin ko, para sa kinabukasan ng sangkatauhan, maaari po ba ninyo akong bigyan ng ilan pang card? Upang magkaroon ako ng mas marami pang mapagkakatiwalaang katuwang. Bahagya siyang yumuko. Alam kong napakabihira ng mga magic item na yon. Ngunit, tahimik na ipinatong ni Light ang isang kamay sa kanyang baba habang mabilis niyang naunawaan ang tunay na pakay ng prinsesa. Naiintindihan ko na, dahil kailangan mo ng mas maraming taong tutulong. Sa paghahanap ng mga espiya, gusto mong gumawa ng mas marami pang mapagkakatiwalaang tauhan. Gamit ang UR Shadow Double Cards. Tahimik na tumango ang prinsesa. Opo, magalang nang umiti si Light ngunit may bahagyang paghingi ng paumanhin sa kanyang ekspresyon. Lubos akong nagpapasalamat na sa akin kayo humingi ng tulong. Ngunit, ikinalulungkot kong sabihin na hindi na ako makapagbibigay sa inyo ng karagdagang UR Shadow Double Cards. Bahagya siyang sumandal sa kanyang upuan at mahinahong nagpaliwanag. Dahil malaki ang utang na loob ko sa inyo. Ipapaliwanag ko ang dahilan. Napakabihira ng UR Shadow Double Cards. Na maging kami, wala na ring natitira. Nanlaki ang mga mata ng prinsesa. Hindi niya maitago ang kanyang pagkabigla at lalo pang lumalim ang kanyang pasasalamat.
Ganoon po ba? Kung ganoon, napakalaking pabor pala ang ginawa ninyo. Nang ipahiram ninyo sa akin. Ang napakahalagang magic item na iyon. Magalang na yumuko ang prinsesa, puno ng taos-pusong pasasalamat. Muli, hindi ko po alam kung paano ko kayo sapat na mapapasalamatan. Samantala, tahimik namang pinag-isipan ni Light ang kanyang mga natitirang resources. Sa totoo lang, may natitira pa akong ilang UR Shadow Double cards. Pero napakabihira ng card na yon. Kahit malaki ang utang na loob ko sa prinsesa, hindi ko maaaring ipamigay ang lahat ng pinakamahalagang card ko. Bahagyang yumuko si Light at nag-alok ng mas praktikal na solusyon. Bagamat hindi na ako makapagpapahiram ng karagdagang UR Shadow Double cards. May ilan pa akong people cards na hindi ko pa natawag. Maaari ko na lamang silang ibigay sa inyo. Pagkatapos ay mahinahon niyang ipinaliwanag ang plano. Ilang taon pa bago ang susunod na summit sa Principality of the Nine. Kaya hindi natin kailangang magmadali. Unti-unti nating mapapalitan ng mga tauhan sa palasyo. Gamit ang mga taong manggagaling sa mga card na ito. Ngumiti siya ng magaan bago nagtanong. Ano sa palagay ninyo? Agad na lumiwanag ang mukha ng prinsesa. Halatang nabunutan siya ng napakalaking tinik sa dibdib. Maraming salamat. Susundin ko ang inyong mungkahi. At pipiliin ko ang mas makatotohanang paraan. Unti-unti kong papalitan ng mga tauhan sa palasyo. Ng mga taong tunay kong mapagkakatiwalaan. Ngumiti si Light bilang tugon. Natutuwa akong humingi kayo ng payo sa akin. Unti-unting lumayo ang tanawin mula sa silid habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos noon, sinimulan naming pag-usapan ni Lilith ang mga detalye kung paano unti-unting papalitan ng mga tauhan ng prinsesa. Sandaling bumalat ang mabigat na katahimikan. Ngunit, isang mabigat na pakiramdam ang tila bumalat sa buong eksena. Sa huli, nauwi rin sa wala ang lahat ng planong iyon. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng kanilang mapayapang plano. Dahil, matapos ang pag-uusap na iyon, sumiklab ang isang napakalaking digmaan. Isang mabigat na katahimikan ang sumunod bago binigkas ang pangalang yayanig sa buong kontinente. Ang Ultimate Subjugation of the Beast Folk.